Hello guys, welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan naman natin ay yung mga effectors. So dito nga pala guys sa effectors, apat na effectors yung i-discuss ko sa inyo at kung ano yung mga options na pwede nyong pamilian. So if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and click yung bell icon para lagi kayong notify. And also don't forget to follow us on Facebook para sa mga game contents, updates, and game features. So, let's start. Now guys, ito nga pala yung list ng effectors, no? Dati kasi sa mga naunang Kabal version, ang effector ay magagamit mo lang during the casting ng skill, particular skill. For example, dito sa ating Force Gunner, yung ating tactical armor, dati merong effector na under ng tactical armor. So once na inactivate mo yung tactical armor, doon magte-take effect yung effector. Pero in this Kabal version sa Infinite Sea server, no, stats ang dagdag ng mga effector. So, good thing dito is merong stats for the PvE and meron ding stats for the PvP. So, umpisa natin sa ating first effector. So, effector natin na uunahin ay yung Ruby. Ayan, Ruby. So, apat yan guys. Mapansin nyo, Chaos, Ruby Effector, Sapphire, Diamond, and Emerald. Unahin natin si Ruby. So, dito nga pala guys, sa Ruby, yung pinakamataas na plus na nakita ko ay plus 8. So, dito nga pala ang apat na section to ng effector. So, sa Chaos Ruby, ang dagdag dito ay attack rate, and mostly lahat ng stats na additional nito ay PvE all attack. O ibig sabihin, player versus environment. Ibig sabihin, pang dungeon. So, magagamit mo lahat to pang dungeon. And ito yung side ng additional stats for offensive na pang dungeon. So, next will be the Sapphire. So, sa Sapphire, ito naman is yung kabaliktaran ng Ruby. So, for the Sapphire, ang stats ng Sapphire ay mostly all attack at saka penetration. Pero ginagamit kasi ang Sapphire for the PvP. So, kung mahilig kayo sa War, M-War, or Nation War, Guild War, or anything na related to War or player versus player, so Sapphire yung isa sa mga marirecommend ko na klase ng effector na dapat meron yung character ninyo. And ang dagdag kasi nito guys is more on PvP damage. So kung kanina ay PvE yung pang dungeon, this time yung Sapphire magagamit na siya for the PvP. So next is yung ating Diamond Effector. So dito tayo magkakaroon ngayon ng conflict. Doon kasi sa dalawang nauna, which is the Ruby and the Sapphire, mostly ang dagdag nila is more on to offensive. Ibig sabihin, more on damage. So this time yung dalawang nasa dulo na effector, itong Diamond at itong Emerald, ay more on to defense rate or defense. So umpisa natin sa Diamond. For the Diamond guys, ito kasi ang Diamond, ang dagdag nito guys ay defense rate. So more on PvE stats or PvE stats na related sa PvE or more on to dungeon. So, tulad ng defense, damage reduction, ignore penetration, evasion. So, yun yung mga dagdag ng Chaos Diamond na defense rate. Kasi mostly defense rate talaga ang dagdag ng Diamond na effector. And kung mapapansin nyo dito, mostly cold time din na nagdi-decrease ng cold time na 10% pagdating sa Battle Mode 3. So, maganda rin to guys kapag mahilig kayong mag-dungeon, and yung mga dungeon na papasukin nyo ay high dungeon at medyo kukulangin kayo sa defense. So, ito yung may sasuggest ko sa inyo na effecto. So, next or yung last natin ay yung Emerald Effector. So, sa Emerald, kaya ubod ng mahal yan. Chaos Emerald ay ginagamit mostly on
all stats PvP. So pag sinabing all stats, meron siyang defense, meron kang HP. Ang wala ka dito is yung offensive. So kaya kanina kung naalala nyo, nagbanggit ako ng Sapphire na Effector. So ito yung katandem ng Sapphire na Effector. So magagamit nyo yung both Effectors for PvP. Especially kung close combat and more onto war ang trip nyo. So ito dapat yung unahin yung Effector, yung Sapphire at saka yung Emerald. So kung mapansin nyo, yung Sapphire or itong Emerald ay mostly lahat ng klase ng defense related to PvP. So meron kang HP, meron kang defense, may ignore penetration ka, resistance, dalawang PvP, and then defense up percent. So mostly lahat talaga siya ay PvP defense. So pwede mo itong magamit. And ang maganda dito, kung napanood nyo yung video related to accessories, kung naka-guardian ka na belt, tapos naka epaulet ka na guardian din, so ang nito, ang kalalabasan nito, sobrang taas ng sobrang taas ng stats mo for resistance at saka pampakunat, more onto damage reduction. So kaya kung meron ka more onto PvP ka, Sapphire, combination ng dalawa, yung Sapphire at saka Emerald plus Guardian, epaulet at saka yung belt, tapos samahan mo ng Arcana of Law at saka Guardian. So for sure napakatigas ng character mo dito. And mostly magagamit mo siya kapag salpukan or more onto PvP fights yung mangyayari doon sa character ninyo. Kaya kung mapansin ko, ubod ng mahal. So kasi yun nga, all stats kasi yung dagdag niya, and mostly nasa side siya ng defensive. So yun lang guys, and I hope na dito sa apat na Effector may nakuha kayo, no? So iisa-isahin ko ulit for the recall, no? Ruby at saka Sapphire ay mostly more onto offensive. Ibig sabihin, more onto damage dealing to. Yung Ruby, ginagamit mo siya, pwede mo siya magamit kapag yung character mo ay mahilig sa dungeon. Kung mahilig naman sa PvP, to make it more easier para maintindihan ninyo, ang PvP naman ay Sapphire. Ngayon, kung pupunta naman kayo doon sa other side, which is the defensive side, so yung Diamond Effector, siya naman yung magagamit nyo for the defense rate at magagamit mo siya for the dungeons. And last is yung Emerald, which is yung all stats na pang PvP na defense stats. So kung magagawa kayo, kunyari ang character nyo ay more onto dungeon, pwede nyo combo is isang Ruby at isang Diamond. Kapag ka naman more onto PvP naman kayo, Sapphire or yung Emerald. So alin lang sa dalawa. Or pwede rin kayo mamili kung dalawang defensive na Effector or dalawang offensive na Effector. So nasa sa inyo guys ang pagpili pagdating sa mga Effector. And meron din tayo ditong code, no? So yung code natin dito ay 5-10-12 or 5-10-15, yun lang. So bili ka ng 5, then kapag meron ka ng pambili ng plus 10, doon plus 10 ka na. So 5-10-15. So yun lang yung code, 5-10-15. So I hope na may natutunan kayo in today's video, and see you on the next video guys. Bye-bye. See you.